Senator Jinggoy Estrada at ang dating PDEA agent na si Jonathan Morales sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa tinaguriang PDEA leaks. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano bang nangyari at nauwi sa sagutan niyan sa pagitan ni Senator Jinggoy at nitong si Morales? Rod, bahagyangan tumaas ang tensyon kanina sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa tinaguriang PDEA leaks. Matapos magkasagutan sina dating PDEA Intelligence Officer Jonathan Morales at Senator Jinggoy Estrada. Nag-umpisa ang sagutan ng dalawa ng questionin ni Estrada ang kredibilidad ni Morales bilang testigo sa pagdinig. Dahil ilang beses na raw nakasuhan si Morales. Dito na bumuelta ang dating PDEA agent. Sabay apela na huwag daw siyang husgahan dahil hindi pa naman daw napapatunayan ang mga aligasyon sa kanya. Di gaya ni Senator Jinggoy na convicted na. Dito na umawas si Committee Chair Senator Bato de la Rosa at pinagsabihan si Morales na nagsorry naman kalaunan. Narito ang ilang bahagi ng sagutan kanina ni na Senator Estrada at Morales. Is it true that you planted evidence? Hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusgahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. No. Barado siya. Ha? Barado. Ang punto dito ni Senator Morales, ako nga hindi pa napapatunayan, ikaw Jinggoy may kaso ka na. At tingnan nyo mabuti kasi, ang mahirap dito kay Senator Jinggoy, parang hinusgahan niya na itong si Morales. Ngayon, pagka babanatan ka ni Morales, magagalit ka. Di ba? Di dapat sana lumagay sa pantay itong si Senator Jinggoy. Tatandaan po natin, ang respect, you don't ask for respect. You earn it. Ang problema dito, nagalit ka. Ikaw ang gumawa niya, kasalanan mo rin yan eh. Hinusgahan mo agad yung tao, di ba? Oh. Na po. Wag naman po. Alam mo, Mr. Morales. Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Yan ang problema pag napa-attend ka dyan. Ito kung ikaw ay ordinaryong Pilipino at maiimbitahan ka dyan at wala ka namang kasalanan at hahalong kahitin lahat ng kaso mo, tapos hindi ka pwedeng magsalita, babarahin ka nitong katulad ni Senator Jinggoy na ito, na hindi naman ikaw ang talagang may kaso, hindi naman ikaw. Alam mo, doon sa mga hindi nakapanood, tingnan nyo po yung linyada ng aking tanong kanina sa SMNI. Siguro na-observe nyo. Kasi po, iyan po ang nababasa ko sa inyo. Hindi po nabigyan ng patas na opening statement etong si Morales. Samantalang, itong mga PDEA ang hahaba ng kinwento, pag tinumbok mo, galit na personal dito kay Morales dahil binanatan sila ni Morales. Okay, nauunawaan natin pero medyo lumihis na sila sa istorya. Bakit tinayaan ni Senator Bato? Yan po ang tinanong natin kanina. At sinagot naman ng maayos si Senator Bato kasi hindi niya pwedeng soplakin agad. Subukan na lang nating unawain si Senator Bato. But the good thing here, let's always look at the other side of the story. Nakabuti kasi nagbago na si Senator Bato. At nakikita na niya yung mga kapalpakan. Isipin yung isang napakalaking kapalpakan kanina. Kung hindi nyo napunayan, medyo kakaiba ito. Isipin mo, yung kausap sa telepono, di umano, sinasabi niya, sinasadya niya para ipatawag siya sa Senado. Sinong gunggong maniniwala doon? Ewan ko, si Jinggoy naniwala ata. Siya nagdala ata ron eh. Siya nag-imbita, di umano dyan. Pag tinignan mo, hindi talaga ka panipaniwala. Ikaw ba may tatawagan ka, papatayin yan. Papatayin yan si Morales, yayariin yan. Binanggit niya pa si First Lady. Tapos, para lang patawag sa Senado? Aba, may topak. Ako hindi ako naniniwala. Ewan ko kung naniniwala kayo. Doon sa mga manunood ng replay, tingnan nyo na rin, sagutin nyo. But si Senator Bato, hindi siya naniwala. And that's a good sign. Maraming salamat from US, Elizabeth Linsangan. Thank you po. Thank you sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. At maganda yung narinig ko kanina sa interview namin. Kasi si Senator Jinggoy po, si Senator Bato, ay
good thing, lumalabas ang katotohanan na bumabalanse lang siya. Pero yung nakikita nyo, yung nakikita ko, nakikita ng karamihan ng mga Pilipino, nakikita niya. Kailangan lang niyang gawin yung trabaho niya, nasa gitna pa rin siya. Kaya alam mo, ang ganda-ganda ng mga sagot ni Senator Bato. Ewan ko kung si Jinggoy. Eto, tanong lang naman, Senator Jinggoy. Do you honestly believe with all your heart na yung sinasabi ng mama na yan, na sinasadya niya makipag-usap sa telepono para patawag sa Senado, pinapaniwalaan mo yon? Ay, nasa sa inyo po yan. Kung ang sagot nyo yes, so be it. Kung hindi, bakit nyo binitbit yan? Hindi nyo kinwestiyon. Di ba? Sinong maniniwala doon? Kung ikaw basher, do you honestly believe that? Kung ikaw basher, taga rito ka, at nandiyan ka, nanonood ka para sirain ako, at ikaw ay pulahan, etc., etc., do you honestly believe that? O alisin mo yung pagkapanatiko mo? Maniniwala ka ba sa ganong kalokohan? Eto, may komentaryo si Garski. Nakapag-prepare sa issue dahil nilabas ang video. Okay? Maganda tong sinabi ni Jeb Rivera. Kailangan nating itakil yan. Okay? Ako po, tinanong ko po yan kanina kay Senator Bato. Again, kung hindi nyo napanood yung live namin sa SMNI, panuorin nyo. And you will see yung aking mga tanong going towards that. Tama po si Jeb Rivera. Ay, tama si Jeb Rivera ba? O si Garski? Garski ang nagtanong nun. At ito po ang malakas na sigaw ni Senator Bato sa SMNI. Ang tanong ko sa kanya, papayagan nyo ba kung sakaling mayroong pang bidyong hawak si Agent Morales ilabas sa Senado? Kasi po, kung hindi nyo papayagan si Agent Morales maglabas ng video dyan sa Senado, natural, ilalabas niya yan sa mga vloggers. That is the normal. Kasi hahanap ka ng outlet para mailabas mo yung alam mong katotohanan. Nauunawaan po. Kaya tinanong ko yan kay Senator Bato. Kasi sabi ni Senator Bato, bakit nauna mong nilabas yan sa vlogger? Pwede mo naman akong kausapin at dito natin ilabas sa Senate. Bakit pinauna mo dyan? Parang binabaliwala mo itong Senate inquiry. Kaya ako, panawagan ko kay Senator Morales, ikalat nyo rin po. Itinanong ko po ito. Sinabi po ni Senator Bato, confirm po yan twice. Sinabi niya kanina, tinanong ko pa, confirm twice. Ilalabas kung may hawak pang video si Agent Morales, ilalabas sa Senado. Hindi na kailangan sa vlogger pa. Para sa ganun, hindi mo naman binabypass yung hearing. Kasi tatandaan mo may hearing na eh. Alam mo, dapat si Agent Morales, sa isang banda, unawain din natin siya. Naunawaan ko siya. Pero sa isang banda, unawain mo rin, may hearing na eh. Hayaan mo munang gumulong yung hearing at kung gusto mo, after the hearing, pagtapos na, doon ka lang bumakbak. Hindi nilabas eh. Sabihin mo, hindi nilabas yung mga video ko, di ilalabas ko sa vlogger. So be it, go! Pero try mo muna ipagpaalam. Dahil may pangako si Senator Bato. Yes, ilalabas yan. And you can quote me on that. Sinabi niya yan eh. Sinabi niya yan sa SMNI. Kaya napaka-importante nung tanong kong yun. Pwede natin gayong balikan si Senator Bato. So, para maayos po ito, kasi may punto si Garski eh, nakapag-prepare sa issue. Kasi kung yun, nilabas doon sa Senate, hindi sila prepared. Alam mo nangyari doon? Kinatay. Tapos, pag hindi yan nabalik sa fourth, tandaan nyo ha, imagine nyo itong mabuti. Kung hindi yan ibabalik sa fourth hearing, katay na yung video na yan. Kinatay na. Tapos na yan. Dinownplay nila yan eh. Nakapag-prepare. Meron pang bit-bit, meron pang surprise witness si Jinggoy. Tingnan nyo ha, may surprise witness si Senator Jinggoy at yung surprise witness niya para pasinungalingan yung video na yan.
Imagine nyo kung wala. Gulat sila pare-parehas dyan. Nailabas ngayon. So, unawain na lang natin. Siguro may pagkukulang din si Senator Bato, may pagkukulang din si Senator si Agent Morales, tayo may pagkukulang din. Huwag na tayong magsisihan. Hindi naman po issue yung sisihan. Ang importante dito, lagi move on. Pag-usapan na lang natin ano yung future. Anong future? Agent Morales, pag may video ka, ilabas sa Senado. Kasi pag nasa Senado yan, nasa libro na po yan. Hindi na yan pwedeng tanggalin. Okay? Ngayon, pag kinatay sa Senado, doon mo ngayon ilabas sa iba. Importante, sumunod ka sa protocol, nirespeto mo yung procedure, nirespeto mo yung hearing. Oh. Ikaw sumunod, kung ayaw nilang sumunod, di sige, yan, ilabas mo all you want. But as for now, meron pa doon. Kasi mas gusto yan dahil yan ay naka-live. Naka-live po yan. Naka-live yan sa mainstream, PTV, lahat nila live po yan. Kaya mas maganda ang Bato niyan. Mapag-uusapan pa. Okay? So kung meron kang, ako I suggest lang naman. Kung ayaw nyo, di bahala kayo. Suggestion lang naman sa akin Di ba? Sabi ni Gemma Pasyente, mas okay na si Morales maglabas sa Senado para di sila Yes, exactly. So kung sakaling ito'y suggestion ko lang, hindi ko kayo pinipilit. Kung gusto mo maglabas pa rin sa mga vloggers, so be it. Hindi kita pakikialaman. Ako opinion ko lang yan. Di ba? At least nadinig mo, nangako na si Senator Bato. Nasa sayo na yan. Gusto mo, maglabas ka video araw-araw. It's up to you. Okay? Wala na akong magagawa dyan. Di ba? Hanggang sa suggestion, ayaw naman kitang pilitin. No? Pero kasi tama, mas maganda yan ko sa hearing. Okay? So, diretso po tayo. Ano lang naman niya, para hindi makapag-prepare. Pero kung sa tingin mo, mas maganda pa rin sa vlogger, wala. Alam mo, hindi tayo diktador. Hindi ko ugali yan. Okay? Yun ang mga komentaryo dito para hindi nakapag-prepare. Pero hindi ko i-insist. Gaya ng sabi ko, gusto mo araw-araw maglabas ka pa rin ng video. Walang problema. Nagsasuggest lang tayo. Okay, tuloy. Sa ngayon, Ruth, katatapos nga lang nitong pagdinig ng Senado pero hindi pa rin nakadalo si dating Executive Secretary Pasito Ochoa na idinawit ni Morales at kumarang daw sa gagawin sanang drug surveillance operation. Si Ochoa ay may COVID, hindi nag-attend. May mga bagay talaga sa buhay na nagiging blessing in disguise. Malamang marami sa inyong nakikinig dito, gusto nyo mag-attend si Ochoa. At nagagalit kayo at hindi siya nag-attend kasi may COVID. Alam ko, sasabihin nyo na naman. Kasi nabasa ko yung komentaryo kanina nung naka-live tayo. COVID. Hindi na uso yan. Peke yan. Hindi totoong may COVID yan. Laos na nga yung COVID. Wala na nagkaka-COVID. Bigla siya nagka-COVID. Yung iba sinasabi pa parang kasi Marcos biglang nagkaka-COVID pag kami importante. Teka muna. Naging blessing in disguise pa yun. Galit man tayo, galit man kayo, blessing in disguise. Bakit? Meron pang fourth hearing. Sinabi ni siya, dahil dyan, may fourth hearing pa. Di ba? Meron. Dahil kailangan umattend si Ochoa. At kung hindi siya a-attend, ipapasabi na. Pasok, di ba? Nakabuti pa. Sa Makati noong 2012, base sa pinadala niyang medical certificate sa Senado, nagpositibo siya sa COVID-19 kaya hindi raw nakapunta sa hearing. Dahil dito, ipasasabina na siya ni Senator Bato. Bibigyan daw muna siya ng 1 linggong pahinga ni Senator Bato bago dumalo sa hearing. Pero kapag hindi pa siya sumipot, ay i-issuehan na raw siya ng arrest order ng Senador. Ruth? Yon, So, ganda. Kita-kita po tayo ulit. Teka muna, ito, puntahan natin to. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na hearing. Naku, mainit pa rin ito.